Paalala po lamang, ang impormasyong aming ibabahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi opisyal na payo ukol sa tulong at regulasyon na kung saan mang seksyon ng gobyerno, Pilipinas man or Japan. Mga patakaran sa pagdadala ng gamot papuntang Japan. Sa paglalakbay ng maraming Pilipino papuntang Japan, maging ito man ay para sa trabaho, bakasyon o muling pagbabalik bilang residente, isa sa mga madalas na tanong ay tungkol sa pagdadala ng sariling gamot, lalo na sa mga main maintenance o malubhang karamdaman tulad ng cancer. Mahalaga ang kasiguraduhan na ang kanilang iniinom na gamot ay hindi mapipigil sa airport. Ngunit sa Japan, ang usapin ng gamot ay hindi basta-basta. Kilala ang bansang ito sa pagkakaroon ng mahigpit at organisadong sistema ng regulasyon, lalo na pagdating sa kalusugan ng publiko. Bakit mahigpit ang Japan sa gamot? Ang gobyerno ng Japan ay may layuning protektahan ang kanilang mamamayan laban sa peking gamot, hindi aprobadong medisina, at mga sangkap na maaaring makasama sa kalusugan. Kaya naman, kahit ang gamot na legal at karaniwan sa Pilipinas ay maaaring hindi pinapayagan sa Japan. Ang kanilang pamantayan ay nakabatay sa sariling pagsusuri at approval system. Pagdadala ng gamot para sa personal na paggamit. Pinapayagan naman ang pagdadala ng gamot kung ito ay malinaw na para sa personal na paggamit lamang. Karaniwang kondisyon, hanggang 1 buwan, minsan 2 buwan na supply lamang. Dapat nasa original packaging o bote. May label na nagpapakita ng pangalan at ingredients. Mas mainam kung may English translation. Kung ang gamot ay nireseta ng doktor, mas ligtas kung may dalang medical certificate, reseta, at simpleng sulat mula sa doktor na nagpapaliwanag kung bakit kailangan ang gamot. Ito ay magsisilbing patunay kung sakaling tanungin sa airport. Usapin sa herbal medicine. Ang herbal medicine ay karaniwang ginagamit ng maraming Pilipino. Ngunit sa Japan, ito ay mas sensitibo at masusing sinusuri. Mga posibleng problema. Walang malinaw na listahan ng sangkap. May ingredients na hindi pinapayagan sa Japan. Walang label o hindi rehistrado. Mukhang over-the-counter lang o homemade. Kahit ito ay natural o galing sa halaman, hindi ibig sabihin ay otomatikong ligtas o pinapayagan. Para maging mas safe, siguraduhin may kumpletong label ang bote. Huwag magdala ng sobrang dami. Kung maaari, magdala ng dokumento tungkol sa paggamit nito. Ano ang Yakan Shumei? Sa mga sitwasyon na maraming gamot ang kailangang dalhin, pangmatagalang gamutan, halimbawa, cancer o maintenance, o may espesyal na gamot. Kinakailangan ang tinatawag na Yakan Shumei. Ito ay isang opisyal na permit mula sa Japan na nagbibigay pahintulot na makapasok ang gamot sa bansa. Kailangan dito, detalye ng gamot, pangalan at ingredients, dami ng dadalhin, reseta o medical certificate, at personal na impormasyon ng pasahero. Importanteng tandaan, ina-apply ito bago bumiyahe. Hindi ito instant, kaya kailangan paghandaan. Proseso sa airport sa Japan. Pagdating sa Japan, mahalagang maging tapat at maingat. Dapat gawin, i-declare ang lahat ng dalang gamot. Ihanda ang mga dokumento kung sakaling hanapin. Sagutin ng maayos ang mga tanong ng customs officer. Kapag hindi dineklara, maaaring kumpiskahin ang gamot. Posibleng magkaproblema sa immigration. At maaari ring magkaroon ng multa o abala sa biyahe. Mga paalala para sa may malubhang sakit, katulad ng cancer. Para sa mga may seryosong karamdaman,
Mas mainam na kumonsulta muna sa doktor sa Japan. Alamin kung may kaparehong gamot doon. Iwasan ang pag-asa lamang sa herbal kung walang kasiguraduhan. Sa ganitong paraan, masisiguro ang tuloy-tuloy at legal na gamutan. Sa kabuuan, ang pagdadala ng gamot papuntang Japan ay pinapayagan, ngunit may kaakibat na responsibilidad. Hindi sapat na dala mo lamang ang gamot. Kailangan muling patunayan na ito ay ligtas, legal, at para sa personal mong paggamit. Ang susi sa maayos na paglalakbay ay tamang impormasyon, kumpletong dokumento, at pagsunod sa batas ng Japan. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang problema at masisiguro ang kaligtasan at kapayapaan ng isip habang nasa ibang bansa. Disclaimer lamang po, ang lahat ng impormasyong ibinahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi garantisadong kumpleto o laging updated. Ito ay maaaring magbago ng walang paunang abiso. Ang creator ay hindi mananagot sa anumang direkta o hindi direktang epekto na maaaring magmula sa paggamit o interpretasyon ng impormasyong ito. Sa pangwakas, umaasa po kami na nakatulong ang impormasyong ito bilang gabay. Para sa pinakabagong update at opisyal na detalye, makabubuting i-verify pa rin sa tamang ahensya o autoridad. Marami pong salamat.